niyo lahat mga kapatid. Magandang umaga po. Welcome to ating banal na pagdiriwang. Bigyan natin mahal na Panginoon, isa pa malakas na palakpak. At mga kapatid, since ito po ay online mass, gusto ko rin mag-welcome lahat ng mga kasama sa atin through online, lalo na ang mga homebound. Welcome po. So, mga kapatid, itong linggong ito, simula kahapon, dito sa ating parokya, meron tayong Parish Renewal Experience. Tawag natin na Prex Class 52. Ngayon, it is ongoing doon sa baba, sa Lasalet Niño Hall. There are 22 na participants. Manalangin natin mabuti para sa kanila. Sana talagang renewed na silang lahat. Amen? At tayo rin. Amen? Itong lead couple ng itong klase 52, sila po ay si Kuya Nick at si Ate Tess Torre. So, mga kapatid, nandito po tayo lahat, itong banal na pagdiriwang na ito. Minsan-minsan, tanggapin din tayo ang mga invitation. No? Invitation para sa kasal, invitation para sa birthday, invitation para sa anniversary, ganun po. Iba mga invitation na tinanggap natin, we just to put aside. Iba, siyempre, pupunta po tayo. Narinig natin mga kapatid dito sa Ebanghelyo. No po? Sinabi ng Panginoong Jesus, isang talinghaga tungkol sa isang kasalan, may invitation na daw sa mga tao, marami mga niyayakan. Sinabi niya ito sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Tingnan ninyo, narinig natin, sinabi ng Panginoon, iba, hindi sila pumunta. Ano po? Ngayon, mga kapatid, mayroon din tayong isang invitation ng Panginoon. So, paano tayo mag-respond sa invitation na ito? Itong invitation, mga kapatid, isang dakilang piging ng Panginoon. Ang itong piging na ito, kada linggo na po, sa ating banal na Eucharistia or ating banal na Santa Misa. Alam natin, di ba, no? Almost 80% na ang mga Katoliko dito sa bansa natin. Sa 80% na ito, ilan lang na magsisimba. No po? Noong simulan natin ang ating Silver Jubilee last year, April 30, sinabi ni Father Nonet Legaspi sa atin, no po, no? Bagong pandemya, 82% ang mga Katoliko dito sa Pilipinas. Dahil sa itong 2 taon na online, social distancing, etc., itong 82 na ito, naging bumaba na, naging 79% lang. Of the 79% mga kapatid, sinabi ni Father Nonet, dahil sa itong social, matawag natin na social weather station na survey, that is of the 79%, 3% mag-isip-isip pa na lipat sa ibang sekta. Tingnan niyo, of that is 79%, only 32% lang na magsisimba kada linggo. Tingnan ninyo no po, no? May invitation na. So, paano tayo, mga kapatid?
paano tayo magre-respond sa invitation na ito? Una mga kapatid, sabihin ng Panginoon, dapat we must make it a priority. Isang prioridad sa buhay natin. Itong invitation ng Panginoon Jesus. May piging niya, siyempre, no? Kung hindi tayo magre-respond, siyempre, masaktan siya. No? Parang isip ng Panginoon tayo, we don't take Him seriously. No po. Ito mga kapatid, na narinig natin, no? Sa Ebanghelyo, Mateo 22, versikulo 3, kapag ito iniyakan, pumunta ng mga alipin, i-remind sa kanila, tignan ninyo, ayaw nilang dumalo. Ano bang prioridad din nila? No po. Marami silang prioridad, narinig natin sa Ebanghelyo. Siguro ganoon din para sa atin din mga kapatid, marami din ibang prioridad. May lakad nga, pesto nga, bukid nga, etc. etc. Pero sabihin ng Panginoon, sa pamamagitan ni Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 23, sinabi niya, ang prioridad natin, seek first God's kingdom. Hanapin mo, una, ang kaharian ng Diyos. Then, everything will be added unto it, sinabi. Seek first God's kingdom. And everything will be added unto it. Tingnan ninyo. If we make it a priority, then more graces. So mga kapatid, may invitation na, make it the priority. Ang prioridad. Amen? Amen? Pangalawa, mga kapatid, itong invitation na ito, dapat consider natin ang insistence of God. Tingnan niyo, pagpupumilit ng Diyos. That insistence, Itong Ebanghelyo, narinig pa natin sa talinghaga. Ilan beses na dinala ng itong hari sa mga ininiyayahan to remind them, kasal na. Kasal ng anak ko, 1, 2, 3 times. 3 times that insistence of God. Bakit insistent niya, mga kapatid? Why does He insist on reminding us? Dahil sa kanyang pagmamahal. Imagine sa atin din ang insistence ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin dahil gusto niya bigyan sa atin ng mga grasya. Remind niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga utos, pabanalin ninyo ang araw ng Diyos. Narinig natin, mga kapatid, unang pagbasa sa libro ng propeta Isaiah, mga kapatid. Sinabi niya, gagawa siya ng isang piging para sa lahat. A sumptuous meal para sa ating lahat. So mga kapatid, una ay sa consideration, make it a priority. Pangalawa, mga kapatid, ay that insistence of God. Pangatlo ay, mga kapatid, ito isang dahilan bakit dapat nandito tayo, dahil God will guide us. Guidance of God. Maging patunubayan ng Diyos. Sinabi natin sa ating responsorial psalm, lagi ako mananahan sa bahay ng pumahal. Paano natin, mga kapatid, sabihin, lagi ako mananahan sa bahay ng pumahal kung hindi tayo respond to that invitation? Sinabi din ni Pablo,
I can do everything in Him who strengthens me. Sinabi ni Pablo, itong pangalawang pagbasa. Sinabi ni Pablo, mga kapatid, sinabi niya, lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do everything in Him who strengthens me. That is why, mga kapatid, dapat nandito tayo sa kada linggo. Marami din sa tahanan, bakay natin, hindi sila magsagot itong invitation ng Panginoon. Dapat remind natin sila kapag uwi na kayo. Ito, mga kapatid, make it a priority dahil nandiyan ang invitation ng Panginoon. Consider that insistence of God, mga kapatid, dahil ito maging gabay sa buhay natin. Amen? Amen? Amen. So, mga kapatid, isang kuya, pumasok siya sa isang bar. Habang nandyan niya, nag-order siya isang malamig na beer. Habang inom siyang beer, pumasok din isang lalaki, tumayo sa tabi niya, maupo sa tabi niya. Dumating na ang itong bartender, tanong niya, anong order mo? Sabi niya, wala, bigyan mo na lang ako isang basong tubig. Itong kuya, pagkatapos inom ng beer, lumabas siya, meron din isa pang bar dyan sa tabi. Pumasok siya. Sinabi niya sa bartender, isang malamig na beer. Habang inom siya, itong lalaki na kanina, pumasok, maupo sa tabi ni kuya, at lumapit itong bartender, tanong niya, anong order mo? Wala, bigyan mo kang isang basong tubig. Itong kuya, tingin siya sa kanya, bar, tubig pang inom. Then si kuya, pagkatapos inom ng beer, pumunta siya sa isa pang bar nandyan sa tabi. Pumasok siya, nag-order siya isang malamig na beer. Habang nag-inom, itong lalaki na kanina, pumasok, mauupo sa tabi niya, lumapit ang itong bartender, tanong niya, anong order mo? Wala, bigyan mo na lang ko isang basong tubig. Inis tuloy si kuya. Ang ginawa niya, pagkatapos inom ng beer, dumawit siya sa daan, mayroon din isang bar doon sa kabila ng daan. Diretso siya, si kuya, nag-order siyang beer, malamig na beer. Itong lalaki kanina, pumasok, maupo sa tabi niya, dumating ang itong lumapit itong bartender, tanong niya, anong order mo? Sinabi niya, yes, isang basong tubig. Itong kuya, inis, almost na nagagalit, tanong niya, bakit sunod-sunod ka sa akin? Sinabi niya itong lalaki, ako ang taxi driver, hindi ka pa magbayad ng pamasahe. Sunod-sunod pa. Ganon ang Panginoon sa atin. Sunod-sunod siya sa atin. Dahil hindi pa tayo magbayad sa Kanya. No? So, mga kapatid, pagmamahal ng Panginoon, that is why He is inviting all of us para sa itong banal na piki. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumasambalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nandaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao.